For today's video ay naisipan naman natin na magluto ng ramen. At dahil nga long weekend ngayon, kaya kung ano-ano namang pagkain ang ating naisipan. Abay, napaka-basic lang palang gumawa ng ramen. Samantalang kapag tayo ay kumakain sa labas, ito ay nagkakalaga ng 300 hanggang 500. Una ko ngang ginawa dyan ay naglaga muna ako ng itlog na gagamitin natin para sa toppings. Ang kailangan natin ay malasadong itlog lamang, kaya lalagain lamang natin ito ng mga 5 minuto. Syempre, para mas masarap, sasamahan din natin ng toppings na karne. At liempo nga ang gagamitin natin. Ang karne ay pinahiran ko ng oyster sauce para naman ito ay magkaroon ng lasa. Ayan nga, at luto na ang ating karne. Aahunin na natin ito. Sunod naman na ating gagawin ay hiwain na natin yung ating onion ring. Ito ay yung magpapabango at magbibigay kulay sa ating ramen mamaya. Yung pinagputulan ko nga nito ay itinanim ko para hindi na ako bibili sa susunod. Susunod naman nating ipe-prepare ay yung noodles na ating gagamitin. At gagamit nga tayo ng Shin Ramyun para sa ating ramen. O ngayon, alam nyo na kung bakit sinasabi kong basic lamang ang paggawa ng ramen. Yung totoo nga ay mas nahirapan pa ako sa pagbabalat ng malasadong itlog. Dahil nga iniingatan ko na kailangan ay buo pa rin ang itlog. At ito naman yung pinakang powder niya at saka dried vegetable na makikita rin dun sa loob ng ating Shin Ramyun. Ito ay isang Korean noodles na makikita natin sa mga grocery. Tip lang in case na gusto nyo ring magluto ng ramen. Ngayon naman ay umpisa na natin gawin ang ating sauce. Ang gagamitin din lang natin ay yung powder na nasa loob ng noodles. Maglalagay din tayo dyan ng isang pirasong ngipin ng bawang. At ginayat nga lang natin ito sa maliliit na piraso. Sunod naman ay maglalagay tayo ng isang pirasong itlog. Ito ay bukod pa dun sa ating inilaga kanina. Hahalo-haluin nga lang natin to para mag-mix ang ating ingredients. Dito ay pwede rin kayong maglagay ng mayonnaise. Naaayon lamang sa inyong gusto. Hahaluin nga lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw na yung powder na ating inilagay. At nagsalang na rin nga tayo dyan ng mainit na tubig. At kumukulo na ito, ilalagay na rin natin ang ating ramen. Ito ay lulutuin din lang natin ng mga 5 minuto. At ilalagay na rin natin dyan yung dried vegetable. Basic na basic, diba? Para ka lang ding nagluluto ng pangkaraniwang noodles. At pagkatapos nga ng 5 minuto, aahunin na natin ito. Ngayon naman ay ilalagay natin ito sa ating sauce na i-prepare kanina. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin ay ang paglalagay ng toppings. Ito yung itlog na pinahirapan ako sa pagbabalat kanina. Susme, napakahirap palang magbalat ng itlog. Kapag malasado pala ang itlog ay ang hirap nitong balatan. At naglagay nga rin ako dyan ng dried seaweeds para mas lalong magandang tignan. At syempre, paborito rin naman kasi yan ng aking mga anak. At ito na nga ang ating finished product. O diba? Ngayon, kapag kayo ay nagkikrave ng ramen, pwede nyo na rin itong gawin sa bahay. Kesa naman gumastos kayo ng 300 to 500 pesos sa para lang sa isang tao. Eh, ang noodles na to nagkakahalaga lamang ng 50 to 60 pesos. Dadagdagan nyo na nga lang ng mga toppings, buong pamilya na ang makakakain.